Alright. At Tignan natin itong latest na update kay VP Sara, no? Matindi, 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 matindi. Kanyang mga banat dito. Alam nyo, sa totoo lang, ito yung totoong working public servant. Bakit? Namamawis siya eh. Kita nyo, pawis na pawis, oh. Hindi yung nasa aircon, yung nasa kwadrado na naka-aircon na ang sarap-sarap ng mga pagkain nila. Tingnan nyo si VP, napakasimple. ano ang Namamawis. pwede nating sabihin na Hindi to pwede kay Marcos Jr. Oo, kung basa man si Marcos Jr., basa ng dugo ang kanyang bibig. Kung basa si VP, basa ng pawis. Kasi working vice president. substantiate no, na totoo siya ang may-ari ng Tingog Party List ay yung first nominee nila ay asawa niya. Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede niyo siguro matulong talaga, huwag niyo iboto yung Tingog Party List. Tama? Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Nakaw! Boto para sa budget, ayuda king. Ano po ang mensahe natin ma'am sa ating kababayan at bilang paalala na rin po ma'am, gaano po bang mahalaga na sumunod at makinig po tayo sa mga abiso sa mga authority. Mamawi si VP, wala man lang ka makeup. Parang normal na lang sa kanya. Kagaya na lang po sa pagpapatupad ng first evaluation and lalo na po sa mga dangerous areas po. Sa isang disaster no, Alam nyo, delikado tong ginagawa ni VP. Parang hindi masyadong tight yung security. Yung, alam nyo, wala man lang nakabantay dyan sa kanyang paligid. I don't know, but I feel very unsecured pag ganitong setup ng kanyang biglang dumaan dyan at may hawak na ang mahalaga talaga ay walang namamatay na mga tao o mga residente doon sa area na yun. Yan yung rason kung bakit meron tayong preemptive evacuation. Kailangan sundin na yun ng mga tao dahil yung kanilang buhay ang nakasalalay doon kung merong mangyari at madisgrasya sila o maabutan sila ng pagsabog ng bulkan. Kaya mahalaga yung pagsunod sa mga warnings ng local disaster. Wala man lang akong narinig ni isang pahayag nitong si Marcos Jr. na presidente ng Pilipinas with regard dito sa bulkang Kanlaon na ito. Sa totoo lang promise, magmula nung yung pagsabog ng bulkan hanggang ngayon, wala akong narinig. Panay na lang sila Duterte. Council nila. Pangalawa, kailangan din ng mga tao maghanda dahil alam naman nila yung lugar nila ay malapit sa bulkan. So kapag pina-evacuate sila, dapat handa sila na mag-evacuate at handa yung mga kailangan nilang dalhin sa pag-evacuate. Pangatlo, kung sila ay naabutan noong disaster o noong aksidente, noong sakuna doon sa area na yon, kailangan handa pa rin sila. So, meron silang go bag na nandoon yung mga emergency na gamit nila. Gaano po talaga ma'am na patuloy po natin tutukan yung pagpapaiting po ng disaster management. Given naman hindi lang po bagyo ang dapat natin paghandaan, kundi maging po ang mga pag-alboruto po ng iba't ibang bulkan, katulad na lang po ng Mount Kanlaon. Napakahalaga niyan na kailangan handa yung mga komunidad, yung mga cities and municipalities natin. Kaya nga meron tayong automatic appropriation sa ating disaster fund, no, sa mga local disaster fund natin. Tignan nyo yung ka-ipokrituhan nitong Marcos administration na ito. Di ba nagpadala sila ng delegates na tutulong doon sa earthquake sa Thailand at saka sa Myanmar, no? Talagang publicized, no? Ka-ipokrituhan, no? Pero sarili nating bansa, meron tayong mga sakuna like dito nga sa Kanlaon, wala. Alam niyo yun? Ano yun? Papugi, pabida doon. Unang-una, unahin nyo muna dapat tulungan ang sarili natin. Kasi
tayo po, ang mga mamamayang Pilipino, nagbabayad po tayo ng buwis. And responsibilidad ng gobyerno na ibalik yan sa taong bayan. Ang problema, inunang magpasikat. Hindi ko naman sinasabi na hindi or wag tayong tumulong sa ibang bansa, no? Kasi ginagawa naman, like for example, China. Buti nga ang China, mayaman. They can flex, no? Their might, their money to help. Matagal na nilang ginagawa. Tayo, ano to? Pabida lang, pero yung sarili, parang yung simpleng ano lang. Parang yung simpleng pamilya, no? Paparty ng paparty, wala naman talagang makain. Nagpapakain sa mga tao-tao, pero pagkatapos ng party, walang makain yung kanilang pamilya. Kasi papasikat lang ang alam. Hindi mo pwedeng galawin yon. Ibig sabihin, kailangan sa budgeting, automatic talaga yung disaster fund mo. Yun yung nauuna na nilalagyan ng pondo. Dahil yung ating nauna na sa ayuda, no? Kasi kampanya bansa ay disaster prone. Hindi lang sa bagyo, kasama na ang mga pagbaha, kasama na ang landslide, kasama na ang pagsabog ng bulkan, at hindi lang natural disasters, kasali din ang man-made disasters. Man-made. So, napakahalaga yon na merong, unang-una, merong ayuda. Emergency disaster fund at merong portion doon na quick relief fund, no? So yun yung binibigay kaagad sa mga tao kapag binulsa na nila disaster na, at merong portion doon na for investment sa disaster risk reduction and mitigation. Napakahalaga din nun kasi kailangan yung preparations ng mga komunidad at ng mga cities and municipalities. Next question. Ano yung press club? Ano yung pag-uusap mo sa mga evacuees? Ano yung tulong na binigay mo na hindi ka malilimutan ng mga taga-Negros? Lalo na ng mga evacuees. Ngayon, hindi ko po sila natanong. Hindi ko po sila natanong, pero simula po noong nakaraang taon, pahiram ako nung list, Jobe, kasi hindi ko ma-memorize yung listahan. Ito, sorry sir ha. Ito sir, kailangan. So nung nakaraang simula nung nag-alboroto ang bulkan, nag-distribute kami ng 25 kilos ng rice to farmers. Si Marcos kaya? Ano kayang ginawa niya simula? 6,500 farmers yun. Tapos nag-distribute din kami ng 10 kilos of rice bago natapos yung bawas yung budget niya na 700 million na year 2024. 8,000 relief boxes sa iba't ibang evacuation zone beneficiaries sa Canlaon City, La Carlota, at sa La Castellana. So, bale mga 2,514 families yung nabigay namin ng 25 dami. kilos. Si Marcos baka 0. 12-0 sabi niya per shot na bigay. Ma'am, nabanggit kanina ni Mayor na parang gusto nilang hilingin sa national government na imbis na mga perang ayuda, ang gusto daw nila ayuda. Asa kayo? is magkaroon sila ng pondo para makalipat sila permanently. Yo. Para ma-pull lahat ng pera, makabili po ng lote at magkaroon daw po ng permanent Wala na, hawak ni Tambay. Ayuda. relocation. Suportado po ba niyo yun? Yes, nagkausap kami ni Mayor kanina, no? Tinatanong ko siya kung anong mga plano nila. Kasi mayor din ako dati, no? Sa amin doon sa Davao City, hindi namin pinapatagal sa evacuation centers ang mga evacuees. Dahil unang-una, ang ginagamit natin na evacuation centers ay mga paaralan. So yung mga paaralan, nadi-displace natin yung mga estudyante. Ganito din yung experience ko nung nasa DepEd ako, nung pagsabog ng Mount Mayon sa Albay. Nagkakaproblema kami kasi tumatagal yung mga evacuees, nadi-displace yung mga estudyante namin. At tignan nyo to, Vice President, no? Yung kanyang inire-report sa atin, rightly fresh
from her perspective, her own view. Bakit? Kasi nandun siya eh. Hindi na niya kailangan yung mga gabi-gabinete. I mean, pag president ka naman, may mga gabinete ka, no? Diba? But yung nangyayari kasi kay Marcos, talagang he is heavily relying on the cabinet report. What if yung mga cabinet tatamad-tamad, ganito lang yung ibibigay na report, pero hindi naman talaga sila pumunta doon. So, hindi siya third hand yung mga sinasabi ni Marcos Jr. Eto, alam mo yun, siya na mismo. Andun ka eh. First hand, nakikita mo ano yung nire-report mo. Although, syempre, sabi nga niya, hindi niya memorize lahat. But the thing there is, nandun ka, pinalilista mo sa mga tao mo, and then, madali na lang sa'yo sabihin in public kasi you were there. Nakita nyo naman, no? Hindi mo na kailangang mahirapan na mag-aalamano ka dahil ikaw mismo ang nandoon. You were there present, working vice president. How much more pag ikaw naging presidente? No. Kaya nung mayor ako, ayaw ko talagang tumagal sila kasi nagkakasakit yung mga tao. Lagnat, Alam mo kasi nasa ground ka. well, ngayon, ganun yung nangyayari ngayon dito, no? Chicken pox, may outbreak ng chicken pox, ng lagnat, may dengue. Minsan, sisira yun siya, nag-LBM yung mga tao dahil sa supply ng tubig hindi maayos. Nagkausap kami ni Mayor at binanggit niya yung mga long-term plans niya. Sabi ko, agree ako sa mga long-term plans mo dahil dumaan din ako sa pagka-mayor. Hindi talaga ideal na 4-6 na buwan ang mga evacuees sa isang center. At sabi ko sa kanya, tinanong ko sila kasi kanina kung ano yung, maliit lang kasi yung opisina namin, maliit din yung budget namin, pero tinanong ko kanina kung ano yung partida from 2 billion na budget, ginawa nilang 700 million. Partida pa yan, binawasan ng budget. Pero paano kaya niya napagkakasya yung budget? Still, she is there helping as the vice president. Nagpa-function pa rin siya as the vice president. Limitado ang kanyang budget. Samantalang yung presidente, 4 billion ng kanyang Confi at Intelligence Fund. Tapos ito, 120 million, kine-question nila to the point na impeachment nila. Tapos yung budget niya, 10 billion. Where? Saan napupunta? Di ba? Tulong ng opisina namin. Nagsabi yung mga tao ng hygiene kits. So, ito yung mga toothbrush, toothpaste, shampoo sa booking nila. Pero kapag tinanong mo yung mga tao doon kanina, medyo tumagal ako doon sa isang evacuation classroom, no? Nakita ninyo. Kasi ang sinasabi talaga ng mga tao, gusto na nila umuwi. Kasi naabala. Ay, si Marcos Jr., hindi pwedeng tumagal yan sa mga ganyan. Tatagal yan sa mga kasal, sa mga binyag, sa mga sikat na burol, yung mga ganun. Diyan yung tatagal, oo. Tatagal sa singhutan, ganun. Pero pag yung mga ganito, on field, nasa ground ka, hindi yung tatagal. Talaga yung hanap buhay nila at yung pang-araw-araw nila. Ni Mayor, in the meantime, nakabalik ako galing sa abroad. Gumawa kasi kami ng plano para sa pasasalamat sa mga tao, sa iba namang subject matter. So, nagka-schedule kami, naglagay kami ng schedule dito sa Negros at sinadya namin na bumisita sa mga tao para ihatid yung tulong at tingnan nga yung situation ng evacuation site nila. Kasi alam ko talaga kung gaano kahirap magpatakbo ng evacuation site. Madami na rin kaming nadaanan na disasters sa Davao City. Wala talagang Carter ito, ano? Yung iba, paypay ng paypay siguro, no? Oo. Tingnan. Kulang na lang, aagos-agos ang kanyang... tingnan nyo, basang-basa na, oh. Wala lang. Ilang evac centers ang bibisitahin niyo ngayon? Sa per city, ma'am, isa. Pero yung bigas, bigay sa... Bigas na 20?
ng families. So 2,500 Grabe, ang dami niyo. 2,514 families yon sa Canlaon City, sa La Carlota at sa La Castellana. So lahat sila Mo nabigyan naman masyadong galingan, kaya sila nagagalit sa iyo eh. ng 25 kilos na rice. Pero yung pagbisita ko, tatlo. Isa sa Canlaon City, isa sa La Castellana, isa sa La Carlota. It's from the Office of the President, from government. Agoy, anong masaan mo office of the president? Nako. Or ano ba? from personal fund po ito. Ano, question mo? Fund. Carlota. It's from the Office of the President, from government's fund. Or ano ba? from personal fund po ito. Hindi ma'am, hindi po ito sa Office of the President. Asa ka. Ano, president eh. Wala na. Ginastos na nga nila. Imagine, 6.3 trillion. Tapos, ilan na ang natitira ngayon. Talagang winawaldas na nilang ng mabilisan. Wala pa tayo sa kalahating taon. Ano ho, pero ito na. Masyadong magarbo ang administration. Tapos magtatanong ka pa, nagagago ka ba? Ma'am. Of the Vice President. Opo. Vice President. Ma'am, yung hygiene kits namin, meron talaga kaming ganyan. Yung non-consumables namin, non-food supplies namin, meron talagang ganyan. At yung bigas na para dito ngayon, galing po sa businessman doon sa Bacolod. Yun. Pinabigay niya po para sa mga Ayun. Yung message mo sa mga politiko sa Negros na Nako, politiko. Sino ba yan? Mga digamo ba? Ganon? kaalyansa mo pa rin at lalaban nitong Mayor Rose. Patuloy lang tayo sa aming mga kasamahan at sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon. Patuloy lang tayo sa matinodanon sa Tagalog. Totoo. Patuloy lang tayo sa totoong serbisyo para sa ating mga constituents. At lagi nating isa-isip na kailangan natin ng peace and development, kalinaw o kalambuan, kapayapaan. Mas lalong lumalabas yung pagka-mistisan nitong si VP. Habang namamawis talagang tinalo pa yung naka-makeup At development is Asan mo po? kaunlaran. Kapayapaan at kaunlaran. Yun lang lagi dapat nilang isinasaisip sa mga plataforma nila. Pero anong mensahe mo sa 11 Negros congressman na bumuto para ma-impeach ka? Wala po akong mensahe sa kanila, and I don't think meron din silang mensahe sa akin. Meron. Latest, ma'am, about the Dami. situation of former President Digong doon sa Netherlands. Bonus na siya. Nagkausap kami kahapon, ma'am. Tumawag siya sa akin. Walang parte-arte, yung iba Si President. I mean, ang init-init, You're sitting down there. Chill. Relax. Dami nilang tanong. Yung iba halos kararating pa lang gusto nang tumakbo sa mga questions, di ba? Ayaw ni Marcos yun. Duterte. At sinabi niya sa akin na diretsuhin ko na daw yung mga tao na bumoto straight ng PDP laban. Huwag na daw magpaligoy-ligoy pa. Sabihin na daw diretsyo at ipaintindi sa mga tao kung bakit kailangan nilang bumoto straight ng 10 na mga senators ng Duterte ang tawag nila sa sarili nila, ma'am, dahil hindi sila lahat galing sa isang partido lamang, no? 6 yung galing sa partido nila President Duterte at 4 yung guest candidates. So nagkausap kami habang nasa ferry ako mula Toledo, Cebu, papunta dito sa San Carlos City, sa Negros Occidental. Medyo matagal yung pag-uusap namin, ma'am. Yun ang sinabi niya sa akin. So, yes. Ibig sabihin, VP, sama ka sa mga campaign sorties nila? Yes, ma'am.
kagabi nag-re-strategize ako kung anong dapat gagawin. Kasi ang balak ko talaga sana, ma'am, ay umikot lang sa mga tao, puntahan yung mga tao para magpasalamat. Kahapon, sinabihan na niya ako na huwag ka na magpaligoy-ligoy. Diretsuhin mo Sino? yung mga tao na Tatay Digong? 10 na Duterte candidates ang iboto. At ipaintindi sa mga tao na kailangan iboto straight yung 10 kandidato. Ma'am, endorsing Senator Amy Marcos. Meron po akong, nakita niyo po yung endorsement video ko kay Amy Marcos at kay Camille Villar. Dahil ito sa patagal na namin na pagkakaibigan at dahil din ito. So, to conclude this, personal niyang choice. Okay? Kasi nakita naman natin, sabi niya, sinasabi ni Tatay Digong, paki-explain ng diretsa yung mga tao, Duterte straight vote tayo. Hindi niya siningit, not until tinanong hindi niya siningit yung dalawa or yung kanyang personal choice na si Amy at saka si Camille Villar. Hindi niya siningit, not until tinanong siya. So, from what I see, at that angle, personal choice niya yun. Kasi nakita naman natin ngayon yung update na sinasabi ni Kong Pulong galing siya sa loob at sinasabi +2, okay? 10 +2, which is Kerubin at saka Unasan. So, sa sinabi ko nga, pareho naman yung vision ng Duterte at nung dalawa pang kandidato, and that is a peaceful and prosperous Philippines. They have a shared vision. Ma'am, do you think malaking magiging boost nila na chances of winning dito ni na Sen Amy tsaka ni Camille Villar dahil po sa endorsement niyo? Natanong na yan sa akin, no. Hindi ko talaga alam kung anong maitulong nung endorsement video, no. Lagi akong tinatanong ng mga tao na ano ba daw talaga ang gagawin nila, kung iboboto ba daw talaga nila dahil merong mga video na lumabas. At sinabi ko diretso sa mga tao na may karanasan ako dati, nag-endorso ako at ngayon nagsasabi yung mga tao na saan nagmahay gani? Nadala. Nagsisisi. Nagsisisi ang mga tao sa pagpili nila sa ating presidente. So, ang sinasabi ko lang sa mga tao, nandyan yung dalawa, nandyan si Senator, nandyan si Amy, nandyan si Camille, mga matitino ito na tao. Si Senator Amy kilala ko since 2012. Meron akong mga kwento, medyo mahaba yung kwento, konti lang yung oras natin dito kung paano ko nasabi na matino na tao si Camille Villar at si Amy Marcos. Iniiwan ko na hindi ako namimilit, wala ako namunggos. Nandyan sila nagpepresenta na nagpapili sila karong eleksyon. Iwan na namin yan sa mga tao kung sino yung dalawa nila na iboboto. Ma'am, sabi So, may kaibahan sila kay Kong Pulong kasi Kong Pulong straight away sinabi niya, galing ako sa loob at ito ang ipinararating niya pertaining to Tatay Digong. Galing sa loob, Kerubin, Hunasan. As contrast with VP Sara wherein sabi niya, kilala ko yung dalawa, kaibigan ko, long story, Duterte tayo straight, PDP straight, but hindi niya in-include yung dalawa. Kasi personal choice niya yun. Hindi niya sinabi na Duterte +2 in contrast with Kong Pulong. So, at the end of the day, it's up to us kung is either we go with Amy, Camille, or we go with Kerubin, Hunasan. 11 at 12. Sabi ni Congressman Asidre, puzzled daw siya na mataas pa rin yung confidence mo, malapit naman na yung impeachment. But I just wonder, kasi the last time I remember, there was one candidate wherein na-mention ni Tatay Digong. Di ba si Allen Capuyan?
So, which, sometimes medyo blurry pa sa atin. But, update, syempre update, sabi ni Kong Pulong nga ito, ganyan, o then, here we go. Trial nyo, tapos sinasabi niya, hindi mo naman daw mapaliwanag yung paggamit ng funds. Ano po ang reaksyon niyo sa kanila? Unang-una, ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa Magantay ko, kayo! Bakit ba nagmamadali kayo? Ano ba kayo? Merong ang COA. ay hindi talaga ako nagpapaliwanag, lalong-lalo na sa mga members Bakit yung presidente 4 billion ang kanyang Confi at Intelligence Fund? Saan nadala yon? Question ba, meron din bang alapiatos si Marcos Jr. o totoong pangalan talaga na mapapahamak yung mga intel? Sige nga, can we also investigate about that? I don't think they can. I don't think they will. of the House of Representatives. Dahil, bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party List ay Tamba. si Martin Romualdez. Sinabi niya yan sa akin noon na siya ang may-ari ng Tingog Party List. Bistuhan. At ano ang pwede nating sabihin na mag-substantiate, no, na totoo siya ang may-ari ng Tingog Party List? Ayan na. Ay yung first nominee nila ay asawa niya. Si Yeda Marie. So, ibig sabihin, yung second nominee nila na si Jude Asidre, na gusto niyang sumagot ako sa kanya patungkol sa confidential funds ay pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Kasi second seat siya ng Tingog Party List. Ayun naman pala Ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez. So, bakit naman ako sasagot sa Tingog Sino sila? Party List? Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede niyo siguro matulong talaga, huwag niyo iboto yung Tingog Party List. Yon. Ayan right straight to the face slap. Yan. Sampal. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin niyo, tatlo Saka rebelde, no? Kasi kamitin niya yung mga rebelde eh. na yung seats niya sa House of Representatives. Grabe, pati yung 3rd District ng Negros Oriental. Siya yung caretaker doon. So, ang sahod ni former Kong Teves doon, sinasahod ni Romualdez. Oh. Yung distrito niya sa Tacloban, yung dalawang upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil Uy, 4. Nakalimutan mong banggitin VP yung sa 3rd District ng Negros Oriental, ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Ang ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, 'di ba? So, wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So, ang ginawa niya gumawa siya ng party list. Ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok Oo nga, no? Galing mo tamba. yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede nating sabihin na mag-substantiate niyan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa mga galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog Party List at magkano totoo. yun. So bakit ako sasagot Totoo. sa tao na unang-una todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. Tatlo yung upuan niya. Tatlo yung seats niya sa House of 4 Representatives. ka ma.
Ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Nako! Mas lalo pa yung budol. Visayas daw po unahin yan. Ano pong reaction ninyo? Visayas. Di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin at dahil sa totoo Ako, 2022 pa lang. Hindi na ako naniniwala. Hindi ako economist. Pero napaka-imposible naman yung kahit nga hindi economist, kahit grade 5 eh. Piruin mo, bibili mo ng 20, ay bebenta mo ng 20, paano yung mga nagtatanim ng palay? Paano yung pag-deliver nila doon sa bentahan, di ba? Eh wala na, luging-lugi na. Huwag na ako magtanim ng palay. lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, Pambaboy, pang hayop. pang-aso. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw. Maitim. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Pinapakain sa tao. Oh, yan yun, Wala. diba? Wala. Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung Ang pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, Dapat unang ipakain yan sa kanila kasi mga hayop sila eh. bibili kami lahat. Kasi Mahal sila pwede eh. siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Pambudol. Ano na yan? Pambudol. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko Birin mo, kaliwat kanan na yung pambabatikos nila doon sa rice tarification law. Tapos yung isa naman na senatoriable, ano yun, gustong ipatanggal yung VAT, mga ganun. Ito to maisip yung mga tong, grabe silang mambudol para lang manalo. walang direksyon yung kanilang Wala talaga. alyansa. Ma'am, tingin niyo related din dun sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying that Aboy, grabe naman magtanong to. Bumaba. they need parang a carrot to lure in again the confidence of the Filipinos. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos. Grabe ka naman, VP. Huwag naman masyado, kaya pinag-iinitan ka, binubudol. Alam mo, allergic nila yan. Word na yan, binubudol. Oo. Per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang Sa Visayas. dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol Bakaw. ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice. Kasi wala Kalot kanan ngayon, kanilang mga pambubudol, no? Mga OFW, mga seaman, mga magsasaka natin. May nakakasawa
Okay. Na silang magawa sa Mindanao, ma'am, kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto ang kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. So, yes. Ma'am, Last clarification lang po. Dun sa statement ni Attorney Kaufman, sabi niya mali daw po yung sinasabi na the Duterte camp wanted to limit yung mga victims sa may passport at saka sa may national ID. Clarify lang po natin, ma'am. Kasi ang sinasabi po niya, sinisisi niya si Attorney Cristina Conti and the other Filipino ICC lawyer for parang misleading allegedly the public. Sinungaling yung Conti na yun eh. Hindi ma'am, yung moves ng abogado ay moves ng abogado para sa kliyente niya. So malamang pinag-usapan nila yon ng kanyang client na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi ako maka-explain sa mga ginagawa nila dahil meron silang lawyer-client confidentiality. Pero ang naintindihan ko lang as a lawyer ay ayaw ng defense, ayaw ni Attorney Kaufman na merong mga peking witnesses at merong mga peking complainants na ipasok ang mga... Oh, baka may pasok nila si Sheila. Aling Sheila. Gustong pabagsakin yung pamilya namin. Kasi paano yun, no? Paano kaya kung walang social media na panay sila flash na eto mga parents ng mga biktima ganito ganyan. Paano kaya pag walang social media? Kasi syempre panay mainstream media nagbabalita kung ano lang gusto nila, biruin ninyo, pinikap nila yung sinasabi ni Conti na sinungaling. Pero yung pagpa-flash nila like the likes of Aling Sheila, no? Flash dito, flash doon, flash dito, flash doon. So sa isip ng mga tao, ay oo nga, may mga larawan pa silang hawak. Pero dahil may social media, may mga nagko-comment sa ibaba, uy, kilala namin yan, nakapitbahay namin yan, si Aling Sheila. Eh, yung anak niya namatay lang last year, which means panahon ni Bangag. Diba? So, bistado sila. So, ngayon, tinatanggal na nila sa picture yung si Aling Sheila kasi bistado sila. Paano pala pag hindi sila nabisto? Diba? Tapos, magpapasa sila na, o sige, merong SSS ID, may national ID, magpapasa sila, i-accept ng ICC yun. But hindi alam ng ICC na yun ay peke. Paano pag hindi malaman ng ICC na yun pala ay namatay last year? Diba? Wala. Ma'am, nabanggit Manalo ang ni mga Jose demonyo. Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take nyo doon? Fake news. Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na. Alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Para silang magsalita, no? Para silang fake news, para silang invento kwento. Baka galing lang sila sa isang puno. Ma'am, sa dahig, kailan ka babalik, ma'am? Nag-promise ako sa mga magulang ko, sa nanay at sa tatay ko na sa birthday ko, silang dalawa yung kasama ko. So, babalik ako sa Hague sa birthday ko, kasama yung nanay ko. Kasi nung pagbisita niya noong nakaraan, hindi siya nakapasok dahil wala siyang permission. So bibisita si Nanay Zimmerman. Nung nagkausap kami ni Pangulong Duterte kahapon, inaantay niya daw na magbisita yung nanay ko. At sinabihan ko din yung nanay ko, sabi ko na sa birthday ko na lang tayong magkita tatlo. Any parting words, ma'am? Kakastro ka na. Yes, oo. Kailangan na siguro mas magandang at mas maayos na plano para sa mga evacuees dahil mahirap talaga ang tumagal sa evacuation center at hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, diretso ninyong iboto
ang 10 kandidato ng Duterte, si Bato de la Rosa, si Bongo, si JV Hinlo, si Raul Lambino, si Jimmy Bondoc, si Philip Salvador, si Apollo Kibuloy, Vic Rodriguez, Rodante Marcoleta, at Richard Mata. Nakita ninyo, hindi niya ini-include yung dalawa, si Amy Marcos at si Camille Villar. Kasi personal choice niya yun. So malinaw po So yan, maraming salamat kay PH Update dito sa kanyang video na ito. Hinahanap ko kasi hindi ko mahanap eh. Dito ko na lang nahanap. Anyway, and that's it for now. Our reaction with VP Sara Duterte. Until next time. Bye!